Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinabuyan ng asido, kaya apektado ang paningin ng isang babaeng gwardya ng isang subdivision sa Las Piñas. Bago ang nahulikam na insidente, may sinita raw siyang hindi niya kilala pero iginiit na residente sa kanilang lugar. Nakaranas din umano ng panghaharas ang mga kapwa niya security volunteer, kabilang ang isang sinaksak sa balikat. Nakatutok si June Veneracion. Halatang di mapakali habang may hawak na baso ang lalaking ito sa isang subdivision sa Las Piñas noong March 14. Maya-maya pa, isinaboy niya ang laman ng baso sa isang volunteer lady guard saka tumakbo palayo. Kita sa reaksyon ng babae ang sakit. Ang isinaboy kasi, asido pala. Kinilala ang biktimang si Sarah Jane San Jose. Mahapdi po yung mata ko. Bigla po siyang nag-blackout. Hindi po ako masyadong makahinga ng maayos kasi parang nasunog po yun sa loob ng ilong ko po. Hindi makakita ngayon ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Kwento ni Sarah Jane, bago ang insidente, may nakasagutan siyang lalaki na labas-masok ng kanilang subdivision noong March 13. Sabi ko sa kanya, "Sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo." Sabi niya sa akin, "Sir, ba't mo ko kailangan sitahin? Taga rito lang ako." Sabi ko, "Kaya nga po namin, Sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala." Pala dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Ganyan po ba, Sir? Sige, saan po tayo banda dyan? Nagbanta po yun, Sir, na sabi niya sa akin, "Mag-antay ka, babalikan kita." Hindi raw sigurado si Sarah Jane kung ito rin ang lalaking nagsaboy sa kanya ng asido. Pero patuloy nang nag-iimbestiga ang Las Piñas City Police. Yung mga backtracking operatives naman natin ay nagkakandak na ng CCTV tracing kung saan galing yung gumawa man nito. Sana po matulungan po ako na makita yung gumawa nito sa akin at mapanagot siya. Dahil ang dami po niyang pinerwisyo, hindi lang po ako. Dahil ako lang po ang inaasahan ng asawa ko nagna-dialysis, tsaka ng anak kong nag-aaral pa. Dumadaing at nagrereklamo rin ang mga kasamahang security volunteer ng biktima sa pagbabantay daw sa subdivision. Samut-saring harassment ang inaabot nila. Sila raw ang kadalasang napagbabalingan ng mga taong nakikiraan sa subdivision. Kailan naman na mabigyan po ng hustisya yung kasama namin na binuhusan ng asido. Masakit din po yung sabi niyo, Sir. Si Maricor, nasaksak sa balikat Agosto nung nakarang taon habang naka-roving duty sa subdivision. Sa tinagal ko rito, ayoko po kasi madanas lahat pa nila, isa-isa. Okay na sa akin, pero yung sa iba, ayoko na mangyari. Gusto ko kasi last na to. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Maaari nang arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy anumang oras base sa inalabas na utos ng Senado. Ang latest sa headquarters ng kanyang religious group, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Tahimik sa labas ng headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ngayong araw, walang indikasyon ng anumang pagkilos sa gitna ng inilabas na arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi malinaw kung nandito si Kibuloy na huling nakita online kamakailan nang magpa-interview sa ilang vloggers kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinubukan ng aming news team na may makausap sa headquarters. Bawal ang kaso dyan? Bawal. Pwede po kaya namin makausap si Attorney Torrio? Wala din yan. Wala rin siya. Okay. Nagigpit po kayo ng security, sir? Normal pa rin yung security naman. Okay. Yung, paano yan pag dumating na yung Senate Sergeant at Arms? Normal pa rin. Ang sabi ng Senate Sergeant at Arms, maaaring arestuhin anumang oras si Kibuloy na kanilang i-coordinate sa PNP. If the Senate Sergeant of Arms would ask the assistance of the PNP, of course we will provide
support. We will provide our assistance. Kung mag-resist po yung mga supporters niya, nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring hindi maganda. In fact, ang ng regional director natin na kausapin niya, yung mga sa side naman ni Pastor Quiboloy na to be peaceful in effecting the arrest, kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing. Handa ring umalalay sa pagsisilbi ng arrest order ang kaibigan ni Quiboloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman daw siya naniniwalang manlalaban ng pastor. The most that he can do is magtatago siya kung ayaw yung paresto. Pero yung mag-resist, makipagira sa gobyerno, that's far from my imagination. Na makipagira siya. Hindi siya violent na tao. Sabi pa ni De La Rosa, handa raw siyang proteksyonan ito. Kung takot siya nga undertreat yung buhay niya, I can be his security just for him to be physically present in the hearings. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Ayon naman kay Senador Robin Padilla na nagsulong na baliktarin ang contempt at arrest order laban kay Quiboloy, maaaring idulog na lang ng pastor ang issue sa Korte Suprema. Sabi naman ng abogado ni Quiboloy, ginawa na nila lahat para protektahan ang pastor, pero meron daw mga makapangyarihang tao na gusto siyang usigin. Umaasa raw sila sa hudikatura at tiwalang mapatutunayang inosente si Quiboloy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga nagkakapunan, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Halos kalansay na ng matagpuan ng ilang pusa sa pound ng isang barangay sa Cavite matapos daw kainin ng kapwa nila pusa. Inaalam na kung sukdulan ba ang gutom nila dahil sa kapabayaan. Tinutukan yan ni Darlene Kai. Sa cat pound na ito sa barangay San Jose das Marinas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng kasama nilang pusa. Buto na lang ang natira sa dalawang pusa. May ikatlo pang patay na pusa sa kulungan. Ayun, may isang patay na pusa doon. Ganito po ang kanilang ginawa. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong linggo para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang kanyang nawawalang pusa. Pero yon ang eksenang tumambad sa kanila. Natataranta na ako. Kasi first time na makakita ako ng ganon. Galit na galit ako at saka umiyak talaga ako doon, magulgol talaga ako doon. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ng mga pusa sa pound kaya wala na silang nagawa kung hindi kainin ng isa't isa. Kasi kung kumakain na ng everyday, hindi kayong kakain ng dalawang cats. Nabutot balat na. Kita rin sa video na nanghihina ang ilang pusa. Puno ng dumi ang lalagyan dapat nila ng tubig. Wala ring pagkain sa kulungan kaya pinakain nila Yvette ang mga pusa. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakawalan ang nasa 20 pusa kinabukasan. Naninindigan ang kapitan ng barangay, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. 2 beses isang araw daw nila pinapakain ang mga pusa. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Ang katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So, nung nakapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Lagi raw may nagre-report sa kanila tungkol sa stray dogs and cats, kaya minabuti nilang ilagay ang mga ito sa isang pound. Halos po linggo-linggo, may lumalapit sa akin, nahagat ng pusa, nahagat ng aso. Talagang binabatikos na po kami. Tingin ko medyo nagkulang kami sa kulungan kasi medyo dumami na yung mga hinuhuli namin. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferds Resio, posibleng kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. It doesn't mean na masama yung mga pusa, but it's their nature. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to step forward, no, and do an affidavit kung sa mga law enforcement natin.
Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Pinuna rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Kinu-question ngayon sa Senado kung saan napunta ang mahigit 200 milyong pisong pang-tuition sa private school na ipinamahagi ng DepEd. Idineklara kasing undocumented ang halos 20,000 estudyanteng binigyan yan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nabigyan umano ng voucher para makapag-enroll sa private school kahit gobyerno ang nagbabayad pero undocumented o hindi matunton ang mismong estudyante. Aabot sa halos 20,000 raw ang ganyang benepisyaryo ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o e-GASPE program ng Department of Education. Tanong tuloy sa pagdinig ng Senado, ghost students ba sila? Baka there is really an intention to defraud government. For majority or for a big portion of their VPBs, they weren't able to present on any documents during the visit, during the monitoring activity. So that's the reason. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them literally ghost students? Right now, we call them kasi undocumented VPBs. Sa ngayon, aabot sa 239 million pesos ang kailangang i-refund dahil sa undocumented students na maaaring tumanggap ng 14,000 to 22,500 pesos na pang-enroll. Sa investigasyon naman ng Commission on Audit o COA, lumabas na 115 senior high school beneficiaries noong school year 2016 to 2017 ang kinonsiderang ghost student dahil 2 beses nakakuha ng voucher sa iisang taon. So, how is that possible? They were required to refund the amount. In my opinion, sir, they are not good students, but rather there is an error in the monitoring or in the listing of the beneficiaries. Paliwanag ng Private Education Assistance Committee o PEAC, karamihan sa mga nagiging undocumented ay nakatanggap ng voucher kahit hindi naman kwalipikado. Aminado ang PEAC na maaaring may mga paaralang ginagawang negosyo ang programa na inilunsad para pagaanin ang epekto ng lumulobong enrollment sa public school. There are schools that are trying to game the voucher program. I've also received that reports also. What with regards to whether the school is kung sa Java or hindi, no, I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reach hundreds, this is really a significant issue. Some entrepreneur or very enterprising people will put up a school, get as many vouchers is a guaranteed income for them. So get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. No? And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. Bukod sa posibleng ghost students, meron daw totoong estudyante pero hindi kwalipikadong matulungan. That there are what I call leakages, meaning non-poor that are benefiting from the ESC to the amount of 7 billion in our estimate. Aminado ang DepEd na kailangang ayusin ng pamantayan sa pamimigay ng vouchers. Ilalabas daw nila ang revised guidelines ng programa sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Binalaan ng Ombudsman ang NFA kaugnay ng patalo umanong bentahan ng bigas. Ibigay na raw ang mga dokumentong kailangan para sa investigasyon nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng subpina mula sa tanggapan ng Ombudsman, hindi pa rin ito nakukuha ang lahat ng dokumentong kailangan nila mula sa NFA kaugnay na kinikwestyong paluging bentahan ng bigas. Kaya babala ng Ombudsman, Nakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagalan dito sa pag-iimbestiga sa kaso nito, baka umantong kami sa hindi magandang pag-uusap
At gamitin namin ang aming contempt powers because the Office of the Ombudsman has contempt powers. We can charge them. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Department of Agriculture na may utos na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa bagong talagang officer in charge ng NFA na si Larry Lacson para makipagtulungan. Makipag-coordinate fully at lahat ng dokumento na kailangang ibigay at hinihingi ng Ombudsman ay ibigay agad. Para naman hindi maantala ang operasyon ng mga warehouses ng NFA kung saan 79 ang nananatiling sarado ngayon, inutos na raw ng kalihim na siguraduhing may papalit sa mga nasuspinde. Kung yung bodigero ay suspended, kailangan siguraduhin na nakapadlock yung warehouse kasi accountable siya doon eh. So immediately ang instruction ni Secretary ay siguraduhin na mayroong pwedeng humalili na magiging accountable na rin. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 288 ang mga warehouse ng NFA sa buong bansa. Sa kabila ng mga nakakandadong warehouse, nasa 169 ang regular na nagbubukas. 20 warehouse na ang nakatakdang magbukas matapos ma-lift ang preventive suspension ng Ombudsman sa mahigit 20 NFA personnel. Pero para sa Agri-Party List, nakakaapekto na sa mga magsasaka ang mga saradong warehouse dahil bumababa na ng 2 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa Nueva Ecija. Yung mga warehouse doon sarado, no? And then bumagsak na agad ng 2 pesos per kilo yung farm gate price. Kasi no choice yung mga lokal na magsasaka. Ang gusto raw mangyari, dalhin sa Pampanga pa, no, yung mga palay. Anihan na. Paano yun, yung logistic na gano'n? Panahon na raw para mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga laga rito. Kailan magbubukas yung mga to, no? With the power vested in the office of the President, he is the best person ano nga na gusto mo mangyari? Kung sinasabi ng mga doon na dalhin sa Pampanga, paano dadalhin doon, no? Eh kung presidente po ang naghahawak niyan, pwede niya pong iutos yan, no? Pwede niyang iutos kahit sa truck ng Philippine Army natin. Sa kabila ng mga saradong warehouse, siniguro ng kagawaran na tuluyang pamimili ng palay ngayong harvest season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ihiwalay ang politika sa ekonomiya ang estratehiyang sinusundan ng gobyerno. Tuguyan ng Pangulo sa World Economic Forum ng tanungin tungkol sa epekto ng ekonomiya ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang ilang pang tinalakay, tinutukan ni Ivan Mayrina. Maraming ibinida ang Pangulo sa 60 kinatawan ng mga kumpanyang bahagi ng World Economic Forum. Mula sa husay ng mga manggagawang Pilipino hanggang sa mahakbang ng administrasyon para mas maging investment-friendly ang Pilipinas tulad ng tax incentive sa mga negosyo. Pero paano ang epekto sa ekonomiya ng geopolitical tensions, lalo sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Sagot ng Pangulo nang tanungin yan sa kanya. We are a friend to all and an enemy to none. And the only way that I see we are able to do that is to separate politics and the economy. It is not that simple, but we must continue to make that delineation. And hopefully, we make the right choices so that our political stability, our political sovereignty, and sovereign rights are defended robustly. Binanggit din ng Pangulo ang pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund na isinulong niya sa kabila ng mga agam-agam mula sa ekonomista. The Maharlika Investment Fund is designed to serve as a magnet for equity financing from abroad and a vehicle for driving long-term growth without compromising efforts towards fiscal consolidation. Ayon sa World Economic Forum, mataas raw ang interes ng mga mamumuhunan sa Pilipinas kung tuloy-tuloy ang reforma tulad sa infrastruktura, pag-angat ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapamura ng transportasyon at paggamit ng green energy. The World Economic Forum, we are very bullish on the Philippines provided the reforms do continue. I think that this can be in the coming decade a $2 trillion economy if there are further investments in education, in infrastructure, and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. Aminado naman ng Pangulo ng inflation at mataas na presyo ng mga bilihin ang isa sa pangunahing problemang kinakaharap na ekonomiya ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, bahagya pang lumakas ang ihip ng amihan kumpara nitong mga nakalipas na araw. Hindi na lang yan sa Northern o Central Luzon, kundi sa buong Luzon na. Pero sabi po ng Pag-asa, posibleng huling bugso na yan at hindi rin magtatagal. Inaasahan kasing magtatapos ang amihan season bago magtapos ang buwan ng Marso. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metra Weather, may tsansang umulan bukas sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Cordillera, Mindoro Provinces at Palawan. Sakali namang umulan sa Metro Manila, posibleng mahihina lang at panandalian pero magdala pa rin ng payong. May kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas gaya ng Negros Provinces, Bohol, Cebu at Leyte. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May heavy to intense rains po kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Abiso po sa mga mangingisda, maalon pa rin at delikado pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Samantala, ngayong Miyerkules, March 20, nangyari ang tinatawag na vernal equinox, kung saan halos magkasing haba ang araw at gabi. Hudyat din yan ng spring sa Northern Hemisphere at autumn sa Southern Hemisphere. Sa nalalapit na PUV consolidation deadline, ilang PUV driver at operator ang biglang nais bawiin ang kanilang prangkisa mula sa pagkakakonsolidate. Pero pahirapan daw ang withdrawal dahil sa umunoy magulong memorandum sa proseso nito. At nakatutok si Mariz Umali. Isang driver-operator na si Roberto Antolin sa mga nagpa-consolidate ng prangkisa ng jeep alinsunod sa Jeepney Modernization Program. Pero makalipas ang 2 buwan, gusto na raw niyang bawiin muli ang kanyang prangkisa. Hiningian na kami ng 5,000 para daw sa hanggang sa hearing. Ngayon, bukod pa yung sinasabi nila sa amin na 2,000 isang buwan para doon sa pondo. Inayawan ko na nung hinihingi na nila sa akin yung yung original na papeles ng jeep, ay sabi ko hindi na maganda ito kasi mawawalan na ako ng kabuhayan pag ibinigay ko. Ang mga miyembro ng mga transport group na Piston at Manibela nagtipon-tipon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para isumite ang petisyon para sa pagbawi ng prangkisa mula sa konsolidasyon. Pirmado ito ng halos 100 mga PUV driver at operator. May mga kalagayan na pagpasok nila sa consolidation ay pinapipirma ng waiver ng management agreement na malinaw doon na yung prangkisa mo ay binibigay mo na sa consolidated entity. Yun yung inaayawan namin. Mawawala yung karapatan namin bilang operator. Sa ilalim ng LTFRB memorandum, eligible sa withdrawal, yun lamang mga hindi pa nakatatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience. Pero giit ng Piston, dapat mabigyan pa rin daw ng pagkakataon kahit yung mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa. Sabi pa ng Piston, kulang umano ang detalyadong mga gabay sa memorandum tungkol sa proseso ng withdrawal, kaya maraming operator ang naguguluhan. Matatandang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-urong sa deadline para sa consolidation ng PUV mula December 31, 2023 sa April 30, 2024. Kapag hindi raw magpa-consolidate ay ituturing ng kolorum ang PUV at hindi napapayagang pumasada. At ngayong papalapit na ang April 30 deadline, ang panawagan pa rin ng Piston ay bawiin ang mandatory consolidation. Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon, pero dapat daw ay rehabilitasyon lamang. Ngayon medyo massive transfer na aagawin nila at ibibigay doon sa mga corporate monopoly, ibibigay doon sa mga foreign invest. Yun po yung modernization na inaayawan namin. Kaya namin mag-modernize. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ng LTFRB tungkol dito. Pero as of January 2024, nasa 73.9% na raw ng public utility jeepneys at 82% naman ng UV Express ang nakapag-apply na para sa consolidation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pasado na sa Kamara ang resolusyong nagsusulong na baguhin ang economic provisions ng konstitusyon. Lusot na rin pati ang panukalang bawiin ng prangkisa ng SMNI. Nakatutok live si Tina Pangaliban Perez. Tina.
Emil, lumusot na nga sa Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 para sa economic charter change. Inaprubahan ito sa botong 288 yes, 8 no at 2 abstain. Lagpas ang bilang ng yes na boto sa 232 votes o 3/4 vote ng Kamara na requirement sa konstitusyon. Itatransmit sa Senado ang bersyon ng Kamara. Inaasahan ng ilang kongresista na may kukwestiyon sa constitutionality ng economic chacha sa Korte Suprema. Kaya mas gusto nilang hintayin na lang ang pag-aproba ng Senado sa kanilang bersyon ng resolution of both houses number 6. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand at the cusp of realizing a more open and robust economy. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Emil, lusot na rin sa Kamara ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarosug Media Corporation para i-operate ang SMNI kung saan honorary chair si Pastor Apollo Kibuloy. 284 na kongresista ang bumoto ng yes sa panukala, 4 ang nag-no at 4 ang nag-abstain. Ang hakbang, Emil, sabi ng Kamara ay tugon sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa terms ng prangkisa nito. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ilan pang kaalyadong bansa ang mag-oobserba sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa bansa, kabilang ang galing Japan, Australia at France. Bukod po sa West Philippine Sea, palalakasin ang puwersa ng ating Navy sa Aurora na nakaharap sa Philippine Rise. At nakatutok si Ian Cruz. Bandang dulo pa ng Abril hanggang Mayo, muling magsasanay sa balikatan exercises ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Pero sa susunod na linggo pa lang, may papasok ng US Forces sa Pilipinas na makakatuwa ng AFP sa paggawa ng mga silid-aralan at health centers sa Ilocos Norte, Rizal, Palawan at San Fernando, La Union. Lahat yan popondohan ng Amerika. At sa mismong balikatan, kasama sa pagdarausa ng Lawag Ilocos Norte sa kanlurang hilaga ng Luzon na nasa timog lang ng Taiwan na kairingan ng China. In terms of the number of participants will be actually participating, it will have to be the maritime strike, the SYNC exercise in Lawag. 11,000 sundalong Amerikano ang makakasama ng 5,000 sundalong Pilipino sa balikatan. Pero may observers din mula Japan, Australia at France. Katunayan sa group sailing o sabay-sabay na paglalayag labas sa 12 nautical miles mula sa isla ng Palawan sa West Philippine Sea, kasama ang mga Navy ng ating mga kaalyado. The participants will be the Philippine Navy, the US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard, French Navy. Hindi raw iniisip ng Pilipinas kung anong iisipin ng China sa group sailing ng Pilipinas kasama ng iba pang bansa. I mean, I can go 1 meter beyond 12 nautical miles. I'm already international waters. So it does not really matter legally. And I believe that we have a right to be there. Bukod sa West Philippine Sea, papalakasin din daw ang ating depensa sa Eastern Seaboard. Kaya binisita ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang palalawaking pasilidad ng Navy sa Kasiguran, Aurora. Kaharap nito ang Philippine Rise kung saan kamakailan lamang ay may napaulat na presensya ng Chinese research vessel. We will be developing Kasiguran area to be able to host Philippine Navy and AFP forces for projection towards the eastern seaboard that covers Benham Rise, to provide our forces the capability to secure and to protect all the way up to the EEZ. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nag-inspeksyon na po sa ilang pantalan bago ang inaasahang dagsa ng mga uuwi sa probinsya para sa Semana Santa. Sa NAIA, tiniyak namang sapat ang mga flight at tinutugunan ang mga problema gaya ng mga surot at daga. Nakatutok si Oscar Oida. Ayaw na raw maulit ni Rolando ang sinapit na kalbaryo noong huling bumiyahe ng Semana Santa. Kaya ngayon pa lang, paaklan na siya at ng kanyang mga kaibigan. Mahirap po pagka ganun, talagang siksikan. Mahirap sumakay lalo na pagka walang sariling service.
Kabilang sina Ronaldo sa mahigit 60,000 pasahero ngayong araw sa NAIA Terminal 3. Kakaunti pa raw yan kumpara sa inaasahan nilang 10 to 15% na increase sa dami ng pasahero sa susunod na linggo na inaasahang magpipig sa Holy Wednesday at Easter Sunday. Pagtitiyak ng Manila International Airport Authority, may sapat na eroplanong babiyahe ngayong Holy Week. Ang mga terminal managers ay already met with the airlines assigned to their respective terminals to make sure na ang mga airlines natin ay prepared para sa dagsa ng taong. Patuloy rin daw tinutugunan ang naging mga isyu kamakailan ng mga surot at daga. We coordinated with our pest control provider na daily meron na kami mga minomonitor na namin actually yung mga activity nila regarding sa mga seats, mga steaming, constant disinfection ng mga gang chairs, and also yung mga possible na pwede pagdaanan ng mga rodents. Meron na kami mga nilagay na mga traps. So daily meron kami mga report. Yun nga lang, kinailangang alisin ang ibang upuan kaya baka kulangin ang magagamit ng mga pasahero. Sa kabila niyan, magtatalaga raw ang MIAA ng mga help desk para tumugon sa mga pangangailangan ng mga pasahero. Inaabisuhan din ang mga pasahero na dumating sa tamang oras para makaiwas sa mga aberya sa flights. In-inspection din kanina ang Pantalan sa Batangas sa pangunguna ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago. Sa Martes Santo na raw ang inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa mga probinsya. Inaasahan natin hihigit sa 2 milyon yung mga kababayan natin babiyahe sa mga pantalang pinamamahala ng PPA. And we anticipate a 10% increase from last year's 1.8 million. Mas maluwag na passenger terminal ang sasalubong sa mga biyahero dahil ang dating umaabot lang sa 2,500 seating capacity. Ngayon, 8,000 pasahero na ang kayang i-accommodate. Fully air-conditioned, maaliwalas at malinis. 3 ticketing zones na ang magseserbisyo sa mga pasahero. May 2 e-transporter o electronic vehicle pa ang maaaring magamit sa loob ng gusali para sa mga PWD, buntis at senior citizen. Mabuti, malalang paglakad. Kumpiyansa ang DOTR na magiging smooth sailing ang operasyon sa mga pantalan. Lahat ng ports na will be manned by 24 hours yan na minaman ng mga pulis ng Marina at ang ating mga pantalan naman tsaka mga karagatan already may commitment na rin ang Philippine Coast Guard. Sa mga expressway naman, inaasahan ng Toll Regulatory Board o TRB na ngayong weekend pa lang magsisimula ng bumiyahe ang mga bakasyonista. Bukas ang lahat ng kanilang mga lane mula March 24 hanggang March 31 at may mga nakaantabay na personnel para umalalay sa mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. It's official! Hindi na lang sa GTV mapapanood ang Kapamilya Noontime Show na It's Showtime, kundi sa GMA! Warm ka po sa welcome ang natanggap ng host at ABS-CBN executives bago ang historic contract signing kanina. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. It's official mga madlang kapuso. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap ngayong hapon sa mismong bakura ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA.
there was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure. We are very proud, very happy to have it showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan na raw ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda. At abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA, iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Diba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero iba yung 10th, 15th, 20th. Ina-anticipate din yung 15th anniversary, so ito pala yung lalong magpapalaki ng 15th anniversary. Diba nasa GMA kami, sobrang laki. We are humbled and grateful. Thank you very much. We are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter, and right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maaasahan ng madlang kapuso yan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Welcome sa Showtime family. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.